Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa mga payo ni Ama, isang pag-aaral mula sa ating pamilya. Kabanata 5, Disiplina at Pagwawasto ayon sa Biblia. Isa sa pinakamahihirap na tungkulin ng pagpapalaki ng anak ay ang pagdidisiplina. Iilan lamang na paksa ang nagdudulot ng mas maraming tanong, pagkakaiba ng pananaw, at kawalan ng katiyakan sa mga magulang kaysa sa pagwawasto sa mga anak. May mga magulang na nagiging sobrang higpit at masungit, habang ang iba naman ay iniiwasan na lamang ang pagwawasto dahil sa takot na masira ang kanilang ugnayan sa mga anak. Nagbibigay ang Biblia ng balanseng pananaw. Ang disiplinang ayon sa Biblia ay hindi malupit na parusa o pagpapabiye dahil sa sobrang pagpapalaya. Ito ay mapagmahal na pagtuturo at pagwawasto na nakadisenyo upang gabayan ang mga bata patungo sa karunungan, mabuting pag-uugali, at kabanalan. Ang Diyos mismo ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak dahil mahal niya sila. Ipinahayag ng manunulat ng mga Hebreo, sapagkat ang sinumang mahalin ng Panginoon ay kanyang pinarurusahan, at pinapalo ang bawat tinatanggap niyang anak, mga Hebreo Kapitulo 12 versikulo 6, KJV. Ipinapakita ng talatang ito ang pangunahing katotohanan. Ang pag-ibig at disiplina ay hindi magkalaban. Sila ay nagtutulungan. Ang tunay na disiplinang ayon sa Biblia ay udyok ng pag-ibig, ginagabayan ng karunungan, at nakatuon sa pagbabalik loob sa halip na pagpapahiya. Bilang mga magulang, tinatawag tayong magpakita ng puso ng Diyos sa paraan ng ating pagwawasto at paghubog sa ating mga anak. Ang kahulugan ng disiplina ayon sa Biblia. Marami ang nag-aakala na ang disiplina ay parusa lamang. Ngunit sa kasulatan, mas malawak ang kahulugan nito. Kasama sa disiplinang ayon sa Biblia ang pagtuturo, pagsasanay, pagpapaliwanag, paggabay, pagwawasto, paghubog ng pagkatao. Ang layunin ng disiplina ay hindi lamang pigilan ang masamang gawi. Ang layunin ay hubugin ang banal na pagkatao. Itinuturo ng Biblia, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran, at pagtanda niya ay hindi niya hihiwalayan, mga Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 6, KJV. Ang salitang turuan ay nagpapahiwatig ng sadyang pagtuturo at paggabay. Hindi lamang itinatama ng mga magulang ang pagkakamali, hinuhubog nila ang mga matatanda sa hinaharap. Bawat pagkakataon ng pagwawasto ay nagiging pagkakataon din upang magturo. Ang layunin ay maabot ang puso ng bata, hindi lamang makontrol ang kanyang kilos. Bakit mahalaga ang disiplina? Kung walang gabay, likas na sinusunod ng mga bata ang kanilang sariling kagustuhan at padalos-dalos na desisyon. Kinikilala ng Biblia ang katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng bata, ngunit ang pamalo ng pagwawasto ay magtataboy nito palayo sa kanya, mga Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 15, KJV. Hindi ibig sabihin ng talatang ito na masama ang mga bata. Sa halip, inaamin nito na ang mga bata ay ipinanganak na hindi pa ganap ang paghuhusga at kailangan ng gabay. Tulad ng pagtuturo ng mga magulang sa bata kung paano lumakad, magsalita, bumasa, kailangan din nilang ituro ang paggalang, pagsunod, pagpipigil sa sarili, pananagutan, katapatan. Ang disiplina ay tumutulong sa mga bata na maunawaan na may kaakibat na kahihinatnan ng bawat gawa, at ang karunungan ay nagdudulot ng pagpapala. Mapagmahal na pagwawasto laban sa malupit na parusa. Isa sa pinakamalaking maling pagkaunawa sa disiplinang ayon sa Biblia ay ang paghahalo ng pagwawasto at malupit na parusa. Ang malupit na parusa ay kadalasang dulot ng galit, pagkainip, pagkahiya, pagnanais na gumanti, kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ang pagwawastong ayon sa Diyos ay udyok ng pag-ibig, karunungan, pagtuturo, pagbabalik loob, paghubog ng pagkatao. Nagbilin si Apostol Pablo sa mga ama. At kayo naman, mga ama, huwag ninyong gawing mainit ang ulo ng inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa pagtuturo at paalala ng Panginoon, mga taga-Efeso Kapitulo 6 versikulo 4, KJV. Pansinin ang balanse. Inuutusan ng mga magulang na magwawasto. Ngunit binabalaanan din silang huwag magdulot ng galit o pagkainis sa mga bata. Nawawalan ng pag-asa ang mga bata kapag ang pagwawasto ay sobrang higpit, hindi pare-pareho, nakapapahiya, hindi makatarungan, dulot ng galit ng magulang. Ang banal na disiplina ay naglalayong ibalik ang maayos na ugnayan sa halip na sirain ito. Halimbawa sa buhay, dalawang iba't ibang tugon. Isang 10 taong gulang na lalaki ang aksidenteng nakasira ng gamit sa bahay.
Sa unang pangyayari, sumabog sa galit ang kanyang ama. Sumigaw ito ng insulto sa bata. Paulit-ulit na pinahiya ang bata. Natuto ang bata na matakot ngunit halos walang natutunang karunungan. Sa ikalawang pangyayari, nanatiling mahinahon ang ama. Ipinaliwanag kung bakit mali ang ginawa. Nagbigay ng angkop na kahihinatnan. Tinulungan ang bata na maunawaan ang pananagutan. Natuto ang bata ng pananagutan habang nararamdaman pa ring mahal siya. Ang pagkakaiba ay wala sa kung nagwawasto ba o hindi. Ang pagkakaiba ay nasa paraan ng pagwawasto. Ang disiplinang ayon sa Biblia ay tumutugon sa gawin ng hindi sinisira ang halaga ng bata bilang tao. Pag-unawa sa mga Kawikaan Kapitulo 13 versikulo 24. Isa sa pinakamadalas talakayin na bahagi tungkol sa disiplina ay, ang nagtitipid ng kanyang pamalo ay nagtatanim ng galit sa kanyang anak, ngunit ang umiibig sa kanya ay nagwawasto sa kanya ng maaga. Mga Kawikaan Kapitulo 13 versikulo 24, KJV. Binibigyang diin ng talatang ito ang kahalagahan ng mapagmahal na pagwawasto. Ang pamalo sa kasulatan ay madalas na sumisimbolo sa awtoridad, paggabay, at pagwawasto. Ang diin ng bahaging ito ay hindi karahasan kundi mapagmahal na pananagutan. Itinuturo ng talata na ang hindi pagwawasto ay hindi kabutihan. Kapag binabalewala ng mga magulang ang seryosong pagkakamali ng anak, hindi nila naibibigay ang kailangang gabay. Ang mapagmahal na magulang ay hindi hinahayaang magpatuloy ang bata sa landas na nakakasira ng hindi ito tinutulungan. Ang focus ay ang mapagmahal na pakikialam at hindi pagpapabe. Hindi dapat gamitin ng mga magulang ang talatang ito upang bigyang katwiran ang pang-aabuso, walang pidgel na galit, o kalupitan. Ang banal na pagwawasto ay laging sumasalamin sa pagkatao ng Diyos. Pag-unawa sa mga Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 6. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran, at pagtanda niya ay hindi niya hihiwalayan. Mga Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 6, KJV. Madalas itong akalaing tiyak na pangako na walang pagbubukod. Ang kasabihang ito ay nagtuturo ng pangkalahatang alituntunin. Ang mga batang nakatanggap ng banal na pagsasanay ay mas malaki ang pagkakataong manatili sa tamang landas habang buhay. Kasama sa pagsasanay ang pagtuturo ng kasulatan, pagpapakita ng halimbawa ng pananampalataya, paghikayat sa pagsunod, paghubog ng pagkatao, pagbuo ng espiritual na gawi. Dapat tapat na magtanim ng binhi ang mga magulang habang ipinagkakatiwala ang resulta sa Diyos. Hinihikayat ng talatang ito ang pagiging pare-pareho at may layunin sa pagtuturo. Pag-unawa sa mga Kawikaan Kapitulo 29 versikulo 17. Itama mo ang iyong anak, at siya'y magbibigay sa iyo ng kapahingahan, oo, siya'y magbibigay kaluguran sa iyong kaluluwa. Mga Kawikaan Kapitulo 29 versikulo 17, KJV. Ang pagwawasto ay kapaki-pakinabang sa parehong bata at magulang. Nakikinabang ang bata dahil ang disiplina ay nagbubunga ng karunungan. Nakikinabang ang magulang dahil ang batang may disiplina ay madalas na may mas maayos na ugnayan at katatagan. Hindi ibig sabihin nito na magiging madali na ang pagpapalaki ng anak. Sa halip, ang pagwawastong ayon sa Biblia ay tumutulong na maitatag ang kaayusan, pananagutan, at paggalang sa loob ng pamilya. Pag-unawa sa mga taga-Efeso Kapitulo 6 versikulo 4. At kayo naman, mga ama, huwag ninyong gawing mainit ang ulo ng inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa pagtuturo at paalala ng Panginoon. Mga taga-Efeso Kapitulo 6 versikulo 4, KJV. Ito ang isa sa pinakamalinaw na alituntunin sa bagong tipan tungkol sa pagpapalaki ng anak. Dapat iwasan ng mga magulang ang mga gawi na nagdudulot ng hindi kinakailangang galit o sama ng loob. Kabilang dito ang paulit-ulit na pangungutya o pagpuna. Hindi makatutuhan ang inaasahan. Pagpapabor sa iba. Pagiging hindi pare-pareho. Pagpapahiya sa harap ng ibang tao. Pagpapabiye sa emosyonal na pangangailangan. Sa halip, dapat palakihin ang mga bata sa pagtuturo at paalala ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagwawasto ay dapat mapagmahal, pare-pareho. Ayon sa Biblia, may malinaw na layunin. Nakasentro kay Kristo. Hindi lamang mga mabubuting mamamayan ang pinalalaki ng mga magulang. Sila ay naghuhubog ng mga magiging tagasunod ni Kristo. Praktikal na paraan ng banal na disiplina. Isa, maglatag ng malinaw na inaasahan. Hindi makakapagbigay ng palaging pagsunod ang mga bata kung hindi nila naiintindihan ang inaasahan sa kanila.
Ipaliwanag ng maayos ang pinahahalagahan ng pamilya. Ipaalam ang mga alituntunin sa bahay. Talakayin na rin ang mga kahihinatnan kapag hindi nasunod. Ang kailanawan ay nakababawas ng kalituhan. 2. Maging pare-pareho. Ang pabago-bagong disiplina ay nagdudulot ng pagkainip. Kung ang isang gawi ay bawal ngayon ngunit pinapabayaan bukas, nalilito ang mga bata. Ang pagiging pare-pareho ay nagpapatibay ng tiwala at pagkaunawa. 3. Magwawasto agad. Tugunan ang isyu habang sariwa pa ito. Ang pagpapaliban ng pagwawasto ay kadalasang nawawalan ng bisa. Ang agaran na pagtugon ay tumutulong sa bata na iugnay ang gawa sa kahihinatnan nito. 4. Magturo habang nagwawawasto. Ang disiplina ay dapat laging may kasamang pagtuturo. Magtanong ng mga katulad nito. Ano ang nangyari? Bakit ito mali? Ano ang pwede mong gawin ng iba sa susunod? Paano natin maitatama ito? Mas nagiging epektibo ang pagwawasto kapag nauunawaan ng bata ang dahilan nito. 5. Makiisa sa panalangin kasama ang anak. Pagkatapos magwawasto, manalangin ng sabay. Ang panalangin ay nagpapaalala sa mga bata na may biyaya pa rin ang Diyos kahit nagkamali sila. Inililipat nito ang focus mula sa parusa patungo sa pagbabalik loob. Halimbawa sa buhay, pagtuturo ng pananagutan. Isang dalagita ang paulit-ulit na nakakalimot sa kanyang mga gawain sa bahay. Sa halip na sumigaw o manayre ng pagkatao, kinausap siya ng kanyang mga magulang ng mahinahon. Tinalakay nila ang problema, naglatag ng malinaw na inaasahan. Ipinatupad ang angkop na kahihinatnan. Nanalangin sila ng sabay at hinikayat ang pagbabago. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng dalagita ang mas malalim na pananagutan. Naunawaan niyang ang disiplina ay hindi pagtanggi. Ito ay paggabay. Lumipas ang maraming taon, nagpapasalamat siya sa kaayusang ibinigay ng kanyang mga magulang. Mga karaniwang pagkakamali sa disiplinang dapat iwasan. Pagwawasto habang galit. Ang galit ay madalas na nagtutulak ng padalos-dalos na tugon sa halip na matalinong desisyon. Ang puot ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, Santiago Kapitulo 1 versikulo 20, KJV. Pagbabanta ngunit hindi isinasagawa. Ang walang saysay na pagbabanta ay sumisira sa iyong kredibilidad. Pagkumpara sa ibang bata. Ang pagkumpara ay nagdudulot ng sama ng loob at kawalan ng katiyakan. Pagpapahiya sa harap ng iba. Dapat hanggat maaari ay ingatan ang dangal ng bata habang nagwawawasto. Pagpapabiye sa mabuting gawi. Kailangan din ng mga bata ng paghihikayat bukod sa pagwawasto. Kilalanin ang kanilang paglago at tamang desisyon. Praktikal na gabay para sa mga magulang ngayon. Bumuo ng tahanang nakasentro kay Kristo. Ituro sa mga bata na ang pagsunod ay pagpaparangal sa Diyos. Tumutok sa pagbabago ng puso. Tugunan ang motibo, ugali, at pagkatao, hindi lamang ang panlabas na kilos. Panatiliin ang matibay na ugnayan. Mas tinatanggap ng mga bata ang pagwawasto kapag nararamdaman nilang mahal sila. Maging halimbawa ng pagsisisi. Kapag nagkamali ang mga magulang, dapat humingi ng tawad. Ito ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pananagutan. Umasa sa karunungan ng Diyos. Walang estratehiya ang makakapalit sa panalangin at pag-asa sa banal na espiritu. Ang disiplinang ayon sa Biblia ay pagpapahayag ng pag-ibig. Hindi ito malupit na parusang dulot ng galit kundi sadyang pagwawasto na naglalayong gabayan ng mga bata patungo sa karunungan, mabuting pagkatao, at kabanalan. Itinuturo ng mga kawikaan ang kahalagahan ng pagtuturo at pagwawasto, habang ipinapaalala ng mga taga-Efeso na iwasang magdulot ng galit sa pamamagitan ng kalupitan o kawalan ng pare-pareho. Ang layunin ng disiplina ay hindi lamang pagsunod. Ang layunin ay pagbabago. Habang tapat na nagtuturo, nagwawawasto, humihikayat, at nananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak, nakikibahagi sila sa gawain ng Diyos na humuhubog ng mga puso para sa kanyang kaluwalhatian. Ang mga batang nakaranas ng mapagmahal na disiplinang ayon sa Biblia ay natututo ng pananagutan, pagpipigil sa sarili, paggalang, at karunungan. Higit sa lahat, mas nauunawaan nila ang mapagmahal na ama na nagdidisiplina sa kanyang mga anak dahil lubos niya silang inaalagaan. Ang susunod na kabanata, Kabanata 6, Pagtuturo ng Banal na Pagkatao, ay tatalakay sa paghubog ng katapatan, integridad, pagpapakumbaba, paggalang, pananagutan, habag, pagpipigil sa sarili, at ang bunga ng espiritu sa mga bata, kasama ang mga praktikal na paraan ng pagdidisiplina sa pamilya,
mga halimbawa sa buhay, at mga aral mula sa luma at bagong tipan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.